Good morning! Dito na naman tayo sa panibagong yugto ng aking buhay. Papasok na naman sa trabaho. 8 hours. And last day na ngayon na dahil, not last day, okay. Last day dahil bukas ay day off ko and then the next day off ko. Yes, finally, pagkatapos ng 6 na araw na pagtatrabaho sa loob ng isang linggong ito. Ayan. Ang pagkukentuhan natin ngayong araw na ito ay meron ako nabasa doon sa post na sabi niya, gusto ko nang mag-quit sa pagtatrabaho at mamahinga ng 1 taon. Sabi niya gano'n. 1 taon talaga, grabe. Ito masasabi ko sa iyo. Okay, ate girl, bago ka tumigil ng pagtatrabaho, make sure na afford mo ang i-stay mo sa bahay. Yes, pwede tayong mamahinga. Yes, pwede tayong magbakasyon. Yes, pwede tayong anong tawag dito? Tumigil sa pagtatrabaho. Pwede naman talaga. But make sure, itong unang tanong sa sarili mo, okay? 1, may pera ba ako para masustentuhan ang mga pangangailangan ko pag tumigil na ako sa pagtatrabaho? Okay? 2, magkano ang ipon ko? Sapat na ba ang ipon ko para ma-provide ko yung mga pangangailangan ko? Dahil ate girl, 1 year na ikaw ay titigil sa pagtatrabaho, akalain mo yun? In 1 year, akala mo wala kang kagastusan na pagkakagastusan marami, okay? Yang 1 taon na yan ay titigil mo ng pagtatrabaho. Kung ikaw ay nangungupahan ng bahay. Yes, ang rent patuloy yan. Patuloy ka magbabayad ng rent monthly, okay? Tubig, yes, patuloy ka magbabayad ng tubig buwan-buwan. Kuryente, yes, patuloy ka magbabayad ng kuryente buwan-buwan. Pagkain, yes pa rin dahil lagi kang kakain. Hindi ko alam kung ilang beses kang kumakain sa isang araw, kung 3 times a day ba or 4 times. Ako kasi twice lang, yes. So, minsan nga once lang. Maliit lang akong kumain, okay? Talagang, kaya ang matipid ako sa pagkain, yun. Ano pa? 5. Ano pa yung mga babayaran? Kung may wifi ka, okay? Isa pa rin babayad yan, girl. Hindi yan titigil. Akala mo, makakakuha ka ng wifi na walang bayad? Ay, naku. Unless pumunta ka sa SM araw-araw. Okay, ano pang binabayaran buwan-buwan? Phone bill. Kung nagpapaload ka lang, okay, pwedeng walang load ng cellphone. Pero kung ano yan, monthly bill, hindi pwede. Ano pang binabayaran? Kung may health insurance ka ba? Okay, make sure ikaw ay prepared bago ka tumigil sa pagtatrabaho. Pwede, ito ang gawin mo. Kung ikaw ay napapagod sa buhay, ang gawin mo ay yung bang trabaho mo may PTO? Yes, meron ka bang PTO sa trabaho mo? Mag-leave ka. Meron ka bang sick leave? Yan, gamitin mo yan, girl, para mamahinga ka, okay? Gamitin mo yan para ipahinga mo ang katawan mo, i-refresh mo ang katawan mo. Wala ka bang day off? Or pag day off mo, ipahinga mo yung sarili mo kasi ako may day off ako. 2 days ang aking day off. Pero palitan yan kada 1 linggo ay, kada 1 linggo ba? Kada 1 linggo ay nagpapalit. So, halimbawa, 2 days ako ngayong walang pasok ngayong linggong ito. The next week, 1 na lang araw ang day off ko. So, gano'n na naman. Iikot na naman ang 1 pang linggo. Sa next, after nung 1 day off, 2 days na naman ang day off ko. So, gano'n. Palitan siya. So, kung makakuha ka ng trabaho na good, 2 days off, magpahinga ka. I-refresh mo ang iyong sarili. Yes. Ano pa? Sabi ko nga, mag-PTO ka. Gamitin mo yung PTO mo, ilan ba yung oras na, or ilang days ba yung PTO mo, gamitin mo yun. Magbakasyon ka. Pero syempre, ang pagbabakasyon ay kinakailangan ng datong. Yes, pera. Okay? Sabi ko nga dito sa mundong ibabaw, pera ang pinakang kailangan natin. Para kumilos at gumalaw tayo sa mundong ito ay pera ang kinakailangan unless ikaw ay namumuhay sa bundok. Pero sa bundok ay meron pa rin, pera pa rin. Alam mo ba yung mga nasa bundok? Bumababa pa rin sila ng bayan para bumili ng mga kailangan nila. Kagaya ng bigas, or ano pang binibili nila, karne, ewan ko, basta nakikita ko yung iba na nakatira sa bundok, yung napapanood ko sa TV, bumababa pa rin sila ng bayan para bumili ng bigas. So, pera pa rin, datong pa rin, okay? Kaya, bago ka tumigil, tanungin mo muna yung sarili mo ng million questions, okay? Huwag ka munang titigil ng pagtatrabaho. I-make sure mo muna sa sarili mo na afford mo ang pamumuhay bago ka tumigil ng trabaho. Okay? Kagaya din yan kapag lilipat ka ng trabaho.
make sure afford mo na lumipat ng trabaho, okay? Afford mo, number one, afford mo nang titigil ka sa pagtatrabaho, okay? Ako, lagi itong nasa isip ko ha, ako yung tipo ng tao na hindi ako titigil ng pagtatrabaho hanggat wala pa akong nakukuhang panibagong trabaho. Kasi alam ko naman na kagastusan ng buhay. Kaya talagang hanggat maaari, kapag ako'y nasusulasok sa trabaho ko, or ayoko na, nasusukan na ako doon sa trabaho ko dahil masyado ng toxic, yung environment is hindi ko gusto. Yung pamamalakad hindi ko gusto. Ayan, lumilipat ako ng trabaho. Itong trabaho ko, I love my job. Talagang my job is really good. Wala akong problema, sa totoo lang. Although talagang nakaka-drain itong trabaho ito. Pero wala naman yatang trabaho hindi nakaka-drain dito sa Amerika. Lahat ng trabaho dito sa Amerika ay nakaka-drain. So, yun. Kaya, kagaya kahapon, kaya naman ako drain na drain kasi nga 6 days ako nagtrabaho. Yun. Puro 8 hours siya. Kaya ganun na parang halos sumuko na ako kahapon. But I feel better now kasi nakatulog na ako. Yun. Pero yun nga, ito na yung aking lifetime na trabaho. You know what? I still question myself. Kung ito na ba yung lifetime na trabaho ko? Hanggang dito na lang ba talaga ako? You know? Yes, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Yes. At my age, 39, I still wanted to do something for myself. You know? Parang nandun yung isip ko na gusto kong mag-aral pa rin. Alam mo yun, matagal ko nang gustong mag-aral talaga. You know, bata pa lang ako nung high school, gusto ko naman talaga na makapag-college dati pa. Pero hanggang ngayon na kaya ko na naman pag-aralin yung sarili ko ng college, you know, naiisip ko nga mag-aral ng college. Gusto kong mag-working student, ganyan. Pero nag-iisip pa ako kung kakayanin ba ng oras. Kasi yung trabaho ko is talagang all day siya. Yun. And yun namang school, nagtanong na ako kung paano, wala silang nighttime classes. Somehow, nawala yung nighttime. Last year, meron yung nighttime pero ngayon wala silang night. Kung sana meron, makakaya ko. Ang pasok naman is 4 hours lang kung mag-aaral ako. Tapos, yun. Kaya lang, I'm still not, yung parang sigurado kung yun ba talaga yung kukunin ko. Gusto kong mag-pharmacy tech. Pero hindi ko sure kung yun ba talaga yung kukunin ko. Ito na naman ako sa hindi sure, naguguluhan. Basta gusto ko lang mag-aaral, ganyan. Pero ito namang trabaho ko, mayroon din akong doubt kung ito na ba talaga yung trabaho ko. Ito na ba yung aking panghabang buhay na trabaho at dito na ba ako magre-retired. I love my job kasi nandun yung kontento na ako sa buhay ko. Wala na akong problema, wala na akong mahihiling. Mga katrabaho ko mababait, yung mga boss ko mababait. Mga customer, manageable naman. Yun. Wala na akong, na ako, kontento na ako sa trabahong ito. Yung sahod ko naman, tumataas na. Pero, yun nga, ito na ba yun? Nandun pa rin yung isip ko kagabi, nagmumuni-muni na naman ako. Sabi ko, gusto ko talaga mag-aaral, Lord. So, yun, nag-sign up na naman ako ng mga sa ospital. Kung tatanggapin uli ako, ewan ko, titingnan ko. Babalik ako sa ospital. At kukunin ko yung pag-aaral ng pharmacy tech. Yun. Who knows kung tawagan ako, I don't know. Kung hindi, di hindi. So, tuloy ang buhay. Dito na ako sa trabaho ko, mabubulok. Diba? So, yun. Basta ito masasabi ko, mga girls, not just girls, pati boys, huwag kayong titigil ng pagtatrabaho kung di nyo afford, okay? Make sure, afford nyo ang ipagtitigil nyo sa trabaho dahil every minute na at every araw, at every month, at every taon na ilalaan nyo sa bahay ay puro kagastusan yan. Gusto nyo ba na, alam mo yun, nakaasa kayo sa iba? Okay, let's say wala kang trabaho. Tapos, sino magpo-provide sa inyo noon? Sa palagay nyo, mas madali yung ganung pamumuhay na ang ibang tao magpo-provide para sa'yo? Kung yung lalaking nagpo-provide sa'yo is okay lang, walang problema. Hindi siya makwenta, hindi siya madamot, at sobra-sobrang pera kinikita niya. Okay lang sa kanya na dalhin ka din niya, then that's good. Pero kung hindi, just ko girl, another problem. Siya naman yung ma-stress sa'yo. So yun, make sure, afford ang life, okay? Huwag kang basta susuko sa pagtatrabaho. Always, at kung ikaw ay makapagtrabaho na, sabi ko nga, always, maglaan ka ng pera. Okay, kahit pa ikaw ay, let's say, nagtatrabaho sa bahay mo,
at hindi ka nagtatrabaho sa iba. That's good. Maganda ngayon, nagtatrabaho ka dyan sa bahay mo. Kasi sabi ko nga, mas malaki ang kikitain mo, lalo na sa Pilipinas. Mas malaki ang kikitain mo kung ikaw yung nagtatrabaho sa bahay kaysa magtrabaho sa labas. So, ang gawin mo, ito ang gagawin mo ha, sa mga home mom, home working mom, okay? Ito ang gagawin nyo. Magtabi pa rin kayo ng pera. And then, kung gusto nyo pa rin talaga na magkaroon ng retirement pagdating ng panahon, kahit nagninegosyo kayo, pwede nyo gawin yun. Okay, magtanong kayo sa Social Security System ninyo dyan, SSS nyo dyan sa Pilipinas, kung paano ang gagawin. Ang tawag doon ay hindi naman self-service. Basta may self siya eh. Basta maghuhulog ka ng sarili mong retirement. Maghuhulog ka ng sayo, kung magkano ilalaan mo sa iyong para sa retirement mo. Bukod pa yung ipon ha. Bukod pa yung ipon na gagawin mo. Mag-iipon ka pa rin. Isi-secure mo yung sarili mo. Okay? Yung kaperahan mo. Alam kong sasabihin ng iba dyan, mahirap daw. Kasi nga, lalo na yung may mga anak daw. Kaya nga sabi ko nga, pipiliin nyo lang kung ilan yung magiging anak nyo. Pipiliin nyo yung afford nyo lang magiging anak nyo. Kasi mahirap kung pipili kayo ng hindi nyo pala afford yung magiging anak nyo. Talaga mahirapan kayong maglaan para sa sarili nyo. Okay? So yun, piliin lamang kung ano yung afford nyo sa pamumuhay nyo. So, subukan nyo, mag-ipon-ipon ka. Magtabi-tabi ka ng para sa sarili mo. Halimbawa, maghulog ka na kahit pa 100 sa isang araw. Kaya magkano? Makikita mo yun sa isang buwan. Kwentahin mo yung 100 pesos sa ilang buwan, sa isang taon. Ang laki niyan, sabi ko sa inyo. So, yun. Tapos, mag-open kayo ng sarili nyong account and then maghulog kayo doon. Makikita nyo, mas madali pati. Magkakaroon ka ng financial security. Okay? Magkakaroon ka rin ng security para sa sarili mo. Okay? Sabi ko sa inyo, effective yan. Yan ang gawin mo. Okay, so papasok na ako dahil wala ng oras. So, hanggang dito na lang. Wag susuko. Pwedeng mamahinga, wag susuko. Okay, bye!